Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider, Len. At ito po ang part 2 ng ating parenting style. So, meron po tayong 4 na klase ng parenting style: the authoritarian parenting, the permissive parenting, the neglectful parenting, and the authoritative parenting. So, para madali po natin na matandaan or malaman kung nasaang level tayo, kailangan po natin hatiin yon sa dalawang kategory. So, kung natatandaan din po ninyo yung sinabi ko po sa inyo na dalawang word, which is the discipline and affection, dun po natin hahatiin yon. The first one is the low discipline category and the second one is the high discipline category. Simulan po natin sa low discipline category. Ano ba yung mga parenting style na pumapasok dito? Pumapasok po na parenting style dito ay ang neglectful parenting at the same time po yung permissive parenting. Sa neglectful parenting po, ito yung low discipline at the same time low affection. Sa permissive parenting naman po, low discipline but high yung kanilang affection. And doon naman po sa category natin ng high discipline, ang pumapasok po dito is yung authoritarian parenting at the same time po yung authoritative parenting. Sa authoritarian parenting po, high yung discipline, low yung affection. Dito naman po sa authoritative parenting, high yung discipline at the same time high yung affection po. Kaya po talagang authoritative parenting is the best kasi po ito nga po yung democratic parenting or yung tinatawag natin na balanced parenting, na sa simula mahirap po itong gawin, mga 2 months, 3 months, maoobserbahan nyo po yung inyong mga anak at the same time yung sarili ninyo, pero worth it po na i-work out po natin yung authoritative parenting. Talaga pong ako personally na experience ko siya, so nakikita ko yung tiwala ng anak ko, yung respeto ng anak ko, yung trust ng anak ko, so nandun lahat. Madali siyang sabihan, hindi siya magulo. At the same time, kung meron siyang gustong sabihin is hindi na siya nagdadalawang isip na sabihin sa akin because alam din naman niya na I can provide, at the same time, I will provide para dun sa pangangailangan niya as long as para sa ikabubuti niya. Pag-usapan naman po natin ngayon kung ano yung nagiging epekto sa ating mga anak or mga kabataan ng bawat parenting style na ginagawa or nagagawa natin sa ating pamilya. So, balikan lang din po natin sandali yung pinag-uusapan nating topic na yung mga kabataan ng ngayon is iba na yung mga ugali nila, hindi na sila respectful, matigas ulo, makulit, madaldal, or yung iba naman sobrang tahimik at puro gadget na lang po yung hawak nila. Pero kung titignan natin na mas deeper level, yung mga ginagawa nila is resulta kung anong klase ng pagpapalaki ng kanilang mga magulang sa kanila. Parang tayo po, sample tayo, 'di ba? Meron talagang mga tao na successful kasi successful na yung family nila. Pero hindi porket successful yung pamilya nila, meron well-off sila, meron silang kakayanan bilihin or i-provide yung mga bagay na meron sila, is naging maganda yung resulta ng pagiging magulang sa kanila ng kanilang mga magulang. So, balikan din po natin yung isang sample ko na baka meron kayong mga kaibigan, ay hindi papayag si mami, naku sasabihin ko muna kay mami, naku papagalitan ako ni mami. Baka kasi kaya nagiging ganon yung response ng isang bata, teenager or toddlers doon sa sitwasyon is because meron na silang takot, meron na silang pangamba kasi pwedeng ang kanilang magulang ay authoritarian. Yung iba naman, kahit hatakin mo kung saan-saan, sige lang, uy, gabi na, nandito pa tong bata na to. Hindi ka ba hinahanap ng magulang mo? Kasi, wala na silang pakialam sa sarili nila or hindi na nila iniisip na baka pagalitan ako o kaya baka hinahanap na ako ng magulang nila. Kasi, baka yung kanilang mga magulang, ang pagpapalaki po sa kanila is neglectful parenting. Walang pakialam. Meron naman po na mga spoiled brat, alam naman natin yan, bili dito, bili doon, yung kung anong gusto kailangan makuha kasi baka ang parenting style ng kanilang magulang is yung permissive parenting. So, sabi ko nga po, 'di ba, bihirang-bihira yung mga well-rounded or talagang well-disciplined and family-oriented na mga kabataan ngayon. Kaya, napaka-bless natin sa panahon ngayon dahil natuturuan na tayo at ang dami na pong mga tao na willing mag-share ng kanilang knowledge and wisdom sa kapwa nila magulang. Kaya, dapat sinasamantala po natin yun. At, ngayon po, papasok na po yung usapan natin doon sa nagiging epekto
ng ating parenting style sa ating mga kabataan. And children with authoritarian parents tend to associate their obedience and success with love. Kumbaga po, sila yung mga bata na kailangan kong maging magaling sa school, kailangan kong sundin yung utos ni daddy, ni mommy, or nung kanilang mga guardian para maramdaman nila kahit papano yung pagmamahal. Pero again po, yung mga authoritarian parents po, high yung discipline nila and low yung affection nila. So, hindi natin sila masisisi kung bakit na minsan todo effort na yung mga anak nila, magna cum laude naman o mabait naman, hindi naman gumawa ng kahit anong mga bagay, pero ang lungkot-lungkot ng mga bata kasi hindi nga po nila nararamdaman yung pagmamahal kasi nga puro disiplina na. At ito pong mga bata na masyadong mahigpit yung mga magulang o yung mga authoritarian yung magulang, sobrang higher yung discipline level pero yung affection is sobrang mababa. Sila po yung mga kabataan na prone po sa depression and anxiety. At ang depression and anxiety po is hindi lang po yan kaartehan ng mga bata para mapansin sila ng magulang nila, ng mga classmate nila o ng mga kaibigan nila. Ito po ay patong-patong na emotion na hindi nila kayang i-regulate kasi hindi nga nila alam kung kanino sila magsasabi o kung safe ba sila kung sasabihin nila ito sa ibang tao. Kaya napakahalaga po nung salitang trust, yung tiwala at maramdaman nilang kabataan natin na safe sila. So, ako naalala ko yung iba kong kaibigan na wala na silang mga anak dahil din po sa depression. So, ang depression po, kapag po dumating yan sa buhay ng isang tao at nakita nyo na nagbabago yung kilos ng inyong mga anak, kaibigan, kapatid, kumilos na po tayo. Kumbaga, tumulong na tayo sa kanila. Dali na po natin sila sa emergency room and then yung mga nurses and doctors na po yung bahalang magbigay ng paunang lunas, first word, or kung saan man po sila pwedeng dalihin po referrals para at least maagapan. So, hindi po biro ang anxiety and depression kasi talagang dadating at dadating yung time na hihintayin pa ba natin na magsisi tayo or yung mga kaibigan natin na yung isang tao dahil lang gusto niya ng pagmamahal is nawala siya, 'di ba? So, sabi nga po nila, lahat ng sobra is masama. So, malaking tulong na nakakapag-share tayo ng knowledge and wisdom kung paano babaguhin ng isang tao or yung isang magulang yung pagiging magulang niya bago pa mahuli yung lahat. Kasi once nabigyan tayo ng Diyos ng anak, wala nga pong expiration yung pagiging magulang, walang boundaries at hindi po tayo pwedeng mag-resign. At the same time, lahat ng buhay or mga anak na ibibigay sa atin ng Diyos is mananagutan natin sa Kanya. So, I pray para sa mga authoritarian parent na may pagkakataon pa para magbago. May pagkakataon pa para wag naman natin masyadong higpitan yung mga bata kasi may nagiging epekto yung pagiging magulang natin doon sa anak natin at yung kilos at pamumuhay ng anak natin may nagiging epekto sa lipunan natin. So, yun po ang nagiging epekto nga po ng pagiging authoritarian parent sa ating mga kabataan. Children with permissive parent, sometimes rebellious. Yun po sila. Rebelde talaga sila. Kapag ito yung mga bata na kapag challenge mo sila or challenge mo yung gusto nila, yung demand nila, naku, gulo talaga. Yung tipong may isip mo na lang, may ganito palang tao. So, siyempre sa atin, sa mga edad natin, no, minsan mapapaisip tayo, may ganito palang klase ng tao. So, again po, sila yung mga tao na wala silang self-control. Pag nagalit sila, hagis dito, hagis doon, wala dito. At hirap silang sumunod sa batas. They're always opposed the authority. Kasi nga, demanding sila eh. Bata pa ako, nakukuha ko lahat ng gusto ko, nanay, tatay ko nga, kahit hirap na hirap, binibigay, tos ikaw pa. Hindi sila nakapag-adjust doon sa part na iba yung pamamahay mo, iba yung eskwelahan, iba yung trabaho mo, iba yung reality ng mundo. So, sila yung mga kabataan na dahil sometimes available palagi sa kanila yung resources, prone naman po sila sa mga alcohol and drug addiction. So, regardless kung anong klaseng addiction yung kalulugmukan nila. Kasi, ang iniisip lang nila, available eh. Lahat ng gusto ko makukuha ko by hook or by crook. Ganun yung ano nila,
Ganun yung mentality nila. Ang mga kabataan naman po na merong neglectful parent is sila yung sa batang edad nila, kailangan na nilang ipakita o pinapakita na nila na kaya nilang mag-provide para sa sarili nila. Kasi ang mentality na po nila is, sarili kong magulang, walang pakialam kung masaya ako, kung malungkot ako, kung kumain na ako, o maayos ba yung dinadamit ko, maayos ba yung tinutulugan ko, gusto ko bang mag-aral o hindi. Yung magulang ko nga, walang pakialam sa akin, ibang tao pa. Kaya sila, nag-e-impose na sila nung independent ako. Kaya ko sarili ko. Pero, meron nga pong dalawang klase ng parent na neglectful. Yung literal na neglect na nung pinanganak ka, iniwan ka na sa nanay mo, sa tatay mo, pinaampun ka, nilagay ka sa simbahan, or talagang literal na neglect, wala nang pakialam sa'yo. Yung isang klase po is yung kasama mo sa bahay, magkakasama sila ng kanilang pamilya pero parang wala naman. So, yung mga bata na kasama nila yung neglectful parent nila, sila naman po yung mababa yung self-esteem din nila. At the same time, takot naman po silang maging dependent sa ibang tao kasi baka masaktan sila. Kasi ang point dun is, sarili ko nga magulang, hindi ako mahal, paano ako mamahalin ng ibang tao? So, takot silang magpakita na magiging depende sila doon sa ibang tao para lang mahalin sila or mapansin yung existing nila. So, talagang pinapakita nila na independent talaga sila. At the same time, sila yung mga bata na dahil sa kabataan nila at gusto nilang matutong kumita sa sarili nila, nakakagawa sila ng mga masasamang bagay or nagagamit sila para sa mga illegal na bagay dahil una, sinasamantala yung sitwasyon ng pamumuhay nila or ng kabataan nila dahil nga hindi sila pinapakailaman ng mga magulang nila. Yung ibang masasamang tao, parang minamanipulate sila na, sige, tutulungan kita in this form. Wala akong ibang may tutulong sa'yo, eto lang yung gagawin mo. So, dahil yung bata walang choice, gagawin po nila yung ipinagagawa sa kanila na hindi nila alam kung ano yung consequence. Meron naman po pagdating nila ng teenager, nakakagawa sila ng mga bagay na talagang mabibigat na yung consequences. Yung iba, 'di ba? Meron na gumagawa ng akyat bahay, nagnanakaw, sumasali sa mga fraternities. Kasama nila magulang nila. Andun sila sa loob ng bahay, nandun si nanay, nandun si tatay. Pero neglected sila. So, ang bata po, lagi po nating tatandaan, kapag yan hindi nakahanap ng pagmamahal sa sariling pamilya, hahanap ng pagmamahal, atensyon at pag-aarugayan sa iba. Regardless kung mabuti, yung hahanapan nila o masama. So, kung neglectful parent ka, pananagutan mo pa din yan. Alam din naman po natin na ang mga kabataan, sometimes kahit gusto nilang magsabi sa atin ng mga bagay na nakikita nilang mali sa atin, kapag wala yung tiwala at yung pakiramdam nila na safe sila, titiisin at titiisin po nila yan. So, napaka sakit na pagtanggap nun para sa ating mga magulang. Dahil po, ang neglectful parenting, low in discipline at the same time low in affection. As in, parang wala lang. Wala lang. Inanak mo lang yan. Dahil ako na dyan. Lalaki ka rin, mabubuhay ka rin ng sarili mo. So, maling-mali po yung ganun. So, talagang napaka worst parenting style ang neglectful parenting. Last but not the least, children with authoritative parent tend to have a happier disposition and life in the near future. Kasi po, ito po yung mga bata na confident sila, masaya sila, alam nila yung tama at mali, ganun din po mataas yung social skill nila, confident sila at the same time, sila yung mga bata na lagi silang happy na meron silang natututuhan at alam nila na kung may magawa man silang mali, kung may magawa man sila na hindi tama, is i-accept pa din namin sila sa kung sino sila at kung ano yung magiging klase ng taong meron sila. Ibig sabihin po, hindi sila natatakot na nagsabi ng nararamdaman nila sa kanilang mga magulang kahit na makagawa sila ng kaunting pagkakamali dahil alam nila na there's always forgiveness, there's always love, there's always accountability, there's always trust at the same time. Nandun yung acceptance na kung sino sila, kung ano yung gusto nila, palagi kaming nandyan para suportahan sila. So, ito po yung mga bata na makikita nyo din, binubuli din sila.
Pero alam nila kung paano sila tatayo ng tama, kung paano nila ipagtatanggol yung sarili nila, kasi nga confident sila, kung paano nila ilalaban yung kanilang mga prinsipyo at paninindigan sa buhay. Kasi nga, bata pa lang sila, tinuturuan na namin sila kung paano sila lalaban, o pag binuli ka, anong gagawin mo. Una. O pag binuli ka ulit, anong gagawin mo? Pangalawa. O pag binuli ka ulit, wala ka ng choice, wala ka na mapagsasabihan na matanda sa'yo, lalaban ka na. Kailangan mo nang i-develop yung sarili mo na lumaban. So, hindi po sila yung mga bata na na duwag or coward, hindi. Etong mga bata na to na may authoritative parenting is sila po yung mga confident. So, naniniwala ako na itong mga bata na to, lahat ng anak natin, kung mag-shift tayo sa kahit anong uri ng parenting na pinagmulan natin into authoritative parenting, lahat na magiging anak natin or yung susunod na generation sa atin is confident na mga bata na po. Mababawasan yung gulo, mababawasan yung ingay, mababawasan yung karahasan, at the same time matatanggal po talaga yung mga bully. So, syempre ang life is balance naman. Pero kailangan yung bata, yung anak natin, kailangan alam nila kung paano din po nila po protektahan yung sarili nila. So, napakaganda po na makita ang isang bata, no? Ako natutuwa ako kapag yung anak ko, pupunta kaming palengke. Ala, babati na yan, ay Ate Ani! Ganyan, hahanapin niya na si Ate Ani. Ay Ate Tetay! Tapos yung pangalan nung nagtitinda ng isda. Tapos minsan, kakausapin niya kahit hindi niya kilala. Kasi nga, nandun yung confident niya na kaya niyang sumagot at kaya niya makipag-converse doon sa tao. Kaya niyang i-express yung sarili niya in a nice way at tamang pamamaraan. Pag naku-curious siya, Mami, ano to? Isda na to. Even ako, hindi ko alam kung ano isda. Basta ang alam ko, kung ano lang yung bibilihin natin. So, nakakatuwa doon nung makikita yung bata kung paano siya napalaki ng kanyang mga magulang. So, ayun po ang mga nagiging epekto ng ating parenting style o pagiging magulang sa ating mga anak. Lagi natin tatandaan na sa bawat pangyayari ng buhay, sa buhay ng mga bata, palagi pong ang pinag-uugatan o isa sa pinakamalaking nakaka-apekto kung ano sila ngayon is kung ano rin po tayong klaseng mga magulang. So, yun po. And I hope po marami po kayo natutunan. And God bless everyone!